Mismo tayo po, Senator Marcoleta, pinagpilitan natin, mabisita ang dating Pangulo, hindi tayo pinapapasok. Talagang napakahigpit po nila. Mabuti na sabi mo yan, Madam Sponsor. Ayoko na sanang banggitin yan. Totoo po yan eh. Ako po nakiusap sa ICC. Meron po silang formularyo. Ito po, naririnig ng TFA. Online po yun eh. Pagkatapos nyo ma-fill up ang request ninyo, you will be given 15 days within which to wait kung na-approve po ang inyong application or not. So pinagtyagaan ko po yun, Mr. President. Optimistic as I am, kasi po yung nakuha ko pong airfare ay kailangan umalis ako on the 14th. Iniisip ko naman na tama-tama lang. At ako po, optimistic ako na pagbibigyan ako dahil sinabi ko lang naman po ron, kahit na ilang minuto lamang po, gusto ko lang makausap yung dating Pangulo because I wanted to personally thank him doon sa ginawa niya pong pagsuporta sa akin. Siguro naman po, hindi niyo ako masisisi na maging optimistic sapagkat kahit sino sigurong klase ng tao sa balat ng lupa, tatanggapin niya yung argumento na gusto mo lang magpasalamat ng personal. Sinabi ko naman po dun eh, I campaign for the Senate at ito naman po ako ay hindi biro-birong endeavor. Napakalaki po ng kanyang nagawa sa aking palagay kung bakit narito po ako ngayon sa Senado. Ito po yung masakit, Mr. President. Dahil wala po akong contact do sa ating ambassador sa The Hague, sa Netherlands, nagpatulong po ako do sa ating kaibigan na ambassador din, hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Tinext ko po siya, affirmative naman po kanya, o sige, paaabot ko ang iyong gustong ipaabot sa ating ambassador sa Netherlands. Sabi ko, paalis na ako. Hanggang sa ako po ay nakarating doon, nag-text po uli ako, nandito na ako. Sana matulungan man lang ako kasi hanggang ngayon hindi ko po nare-receive po yung advice ng ICC kung makikita ko ang dating presidente o hindi. So, nagtiyaga po ako ng 2 araw hanggang sa pangatlong araw. Ang sinabi lamang po nung kaibigan kong ambassador, talagang mahigpit pala. Ang pinapayagan lang, Mr. President, ay mga family members at saka yung kasama sa legal team. Ang sabi ko po sa text message, kaya nga po nandiyan kayo eh. Kaya nga po tawag sa inyo, diplomat eh. Sa mga ganitong pagkakataon, we rely on your assistance. I am helpless. Nagpunta lang ako dito, hindi ako mamamasyal dito. I have only 4 days. Gusto ko lang siyang makita. Kung ayaw nila akong palapitin sa kanya o makausap ko siya, makawayan ko lamang siya. Hindi ba ako reasonabling request ito? Alam po ninyo, Mr. President, hindi man lang ako. Parang wala tayong ambassador sa Netherlands. Ganun po ba ang kalagayan ng isang Pilipino? Alam po nyo, ang pakiramdam ko nung araw na yon, at ngayon ay lalo kong nai-internalize po ang problema ng ating mga OFWs. Pagka nagkaroon sila ng problema na sila na lang haharap doon, inaasahan po nila, Mr. President, somebody will assist them. Kasi nandun sila sa malayong lugar. Kahit po pala isang senador. Hindi man lang ako kinausap. Pwede naman niya akong kontakin. Kontakin niya yung ambassador na kinausap ko. Kahit hindi niya ako puntahan personally, makausap ko lang siya. Pero wala po akong narinig mula sa kanya. I did not feel that I am a citizen of our republic. Ganun po ba ang treatment ng isang ambassador, Mr. President? Hindi po, at
nakausap po ba ninyo si Ambassador Ed Malaya? Classmate rin po namin ni Secretary Tess Lazaro yun eh. Matulungin po yun. Ngunit ako, linapitan ko talaga siya. Nabigo pa rin ako. Wala siyang nagawa sa totoo lang. Voto, Abi, Black.